Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugong Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin natin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon na nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, nakilala natin si Jesus Nazareno bilang tunay na tinapay ng buhay. Sa pamamagitan po ng 5 tinapay at 2 isda, pinarami ito ni Jesus Nazareno. Nagpasalamat siya sa Diyos Ama. Pinagpira-piraso ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ibahagi sa napakaraming tao. Kaya nga kung napakinggan ninyong mabuti, na itala sa ebanghelyo noon na may humigit kumulang 5,000 kalalakihan. At hindi pa dito kasama ang bilang ng mga kababaihan, ng mga matatanda, at ng mga bata. At ano po ang sumunod na nangyari? Kumain ang lahat hanggat gusto nila at silang lahat ay nabusog at nang tipunin nila ang mga natirang pira-pirasong tinapay, ito'y lumabis pa at nakapuno sila ng 12 bakol na malalaki. Kaya nga po ang unang magandang katanungan, sa paano po ba natin tinatanggap si Jesus Nazareno bilang tunay na tinapay ng buhay? Tinatanggap ba natin siya bilang tinapay ng buhay sa ating simpleng panalangin at pagluhod? Sa atin po bang mga salitang pagpupuri at pasasalamat o pagsamba? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, simple lamang po ang sagot. Sa banal na Eucharistia, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa komunyon, tinatanggap natin hindi basta tinapay, kung hindi tunay na katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Uulitin ko po, sa banal na komunyon, hindi ordinaryong tinapay ang ating natatanggap, kung hindi ang mismong katawan at dugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga magandang pagnilayan po natin bahagya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Eucharistia. Ang Eucharistia po ay hango sa salitang Griego na ang ibig sabihin Eucharistien. At ang Eucharistian po, ang equivalent sa salitang Ingles ay Eucharist. Sa salitang Filipino, Eucharistia. At kung isasalin natin ito sa ating simpleng pagkakaunawa, ang Eucharistia ay nangangahulugang nagbigay pasasalamat o simply to say, pasasalamat. Kaya nga ang Eucharistia, ang ibig sabihin, pasasalamat. Kaya nga ang isang tunay na deboto, marunong magpasalamat sa Diyos. Marunong magpasalamat sa mga biyaya at mga pagpapalang kaniyang natatanggap mula sa Panginoon. Kaya ang isang deboto dapat palasimba. Kasi ang nangangahulugan
o ang ibig sabihin ng palasimba ay marunong magpasalamat at marunong tumanaw sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Lagi ko nga pong ibinabahagi sa inyo, ano po bang bagay ang natanggap ninyo na hindi nanggaling sa kamay ng Panginoon? Magbigay tayo ng halimbawa. Kanina pagising ninyo, di po ba't ito'y isang malaking biyaya na tayo'y buhay pa? Pagkagising natin kanina, humihinga pa tayo at mayroong hangin. Di po ba't ito'y biyaya? Mamaya sisikat ang araw at ang pagsikat ng araw ay biyaya mula sa Diyos. Pag-uwi natin sa ating bahay, tayo ay kakain ng pagkain at iinom ng tubig. Di po ba't ito'y biyaya na naman mula sa Diyos? Ang mga damit na ating isinusuot, di po ba't ito'y biyaya galing sa Diyos? Ang kalusugan na mayroon tayo sa kasalukuyan, di po ba't ito'y biyayang galing sa Diyos? Ang propesyon na mayroon tayo, di po ba't ito'y biyaya at grasyang mula sa Diyos? Kaya nga, walang bagay na hindi nagdaan sa kamay ng Panginoon. Kaya nga lagi ko ding sinasabi, kung bibilangin natin ang mga biyaya at pagpapalang ito, hindi natin to kayang bilangin sa ating mga kamay. Dahil kahit kailan, hindi natin kayang tumbasan ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang mga biyayang ito ay ating utang na loob sa Panginoon. At alam po ninyo, ang utang na loob, kahit kailan, hindi kayang bayaran. Ang utang na loob, tinatanaw. Uulitin ko po, ang utang na loob, kailanman hindi kayang bayaran. Ikaw man ang pinakamayaman, ikaw man ang pinakamagaling, ikaw man ang pinakamaimpluwensya sa mga sandaling ito. Hindi natin kayang tumbasan ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga ang mga grasyang ating tinanggap, ating tinatanaw. Pagmasdan ninyo sa banal na Eucharistia, di po ba tayong lahat nakatanaw sa altar? At sino ang sinisimbolo ng altar? Walang iba kung hindi si Jesus Nazareno na nag-alay ng kaniyang sariling buhay noong huling hapunan. Ito rin ay simbolo ng patuloy na pagbibigay ng Diyos ng kaniyang sarili para sa ating lahat. Kaya nga sa tuwing tayo'y nagsisimba, tayo ay tumatanaw sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, sa himalang ipinakita ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pagpapakain ng 5,000 katao, pinatunayan nito na ang Diyos ay parating naririyan upang busugin tayo sa ating pagkauhaw at pagkagutom. Tanging Diyos lamang ang makakapawi ng ating espiritual na pagkagutom at pagkauhaw. Hindi ito malulunasan ng mga material na bagay. Hindi ito malulunasan ng mga luho sa mundo. Malulunasan ito ng katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa banal na Eucharistia. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang panalangin natin sa mga sandaling ito. Jesus Nazareno, tulungan po ninyo kaming huwag makalimot
sa inyong kagandahang loob. Ikaw po ang tunay na tinapay ng buhay na nagbibigay sa amin ng ibayong kalakasan. Ipaalala po ninyo sa amin na walang saysay ang aming buhay kung wala kayo sa aming piling. Ipaalala po ninyo sa amin na mas mahalaga kayo kaysa sa lahat ng aming mga pangangailangan. At higit sa lahat, turuan po ninyo kami na magpasalamat lagi sa araw-araw ng aming buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.